Matagal ko na rin kayo binigyan doon sa update ng English exams dito sa Canada if you're planning to come here, no? At marami sa inyo ang nakakaalam na rin kung bakit mahalaga ba ang English exams. Frequent pa rin ito ng mga tanong ninyo sa mga nakararaang videos natin, ano, sa mga nakararaang vlog na pinalabas natin, kung kailangan ba ang English examinations dito sa Canada o kung kakailanganin ba ito in the future, no? At papaano ba may improve yung inyong English skills. So napakahalaga kasi na magkaroon tayo ng English skills o ng pagkaalam doon sa pagsasalita ng English dito sa Canada, kasi halos sa 50%, more than 50% ng conversation ninyo sa mga work ninyo, kung hindi ako nagkakamali, ay halos sa English nga. So napakahalaga na magkaroon kayo ng skill din talaga. Huwag nating pabayaan yung sarili natin na English Carabao kung turingan natin sa Pilipinas, no? Mahalaga din siyempre na i-improve natin, sabi ko nga, yung skills natin doon. Batay na rin sa karanasan natin, ano? At i-share natin yung naging mga karanasan natin sa pag-aaral natin ng English at sa pagbibigay natin siyempre ng let's say training doon sa English exams. Particularly, ang tinay ko po ay ang IELTS ng British Council dyan po sa Manila, at nag-training po tayo doon ng mga ilang araw, no? So napakahalaga nun. Okay, yun ang ating mga pupuntuhin sa pag-uusap natin na ito, dahil marami sa kababayan natin nalilito kung kailangan ba o hindi ng tinatawag nating English exams. So unahin natin, kailangan ba ng English exams sa pagpunta dito sa Canada? Yes and a no. Kung ang pathway po ninyo ay work permit o kaya naman doon sa stream ng work permit, hindi po lahat ay ni-require na magkaroon o mag-sumite o mag-submit agad ng result ng English examinations ninyo, no? Hindi agad-agad. So kung halimbawa naman ang pathway ninyo ay sa nangangailangan, may work permit po, nangangailangan ng English exams, depende po sa hihilingin ng mga employers o ng employer o kaya naman ng mismong stream. So kung hiniling po na kukuha kayo ng English examinations, ano man po English examinations man yan, let's say CELPIP, IELTS, depende na rin po sa inyo yan, o kaya naman meron po tayong isa, yung French language exams, ay kukunin nyo po dapat yon, o prior sa application niyo kukunin nyo po dapat yon, ano? Dapat tignan nyo mabuti yung tinatawag nating comprehensive ranking system ng isang programa na ina-apply ninyo dito sa Canada, para nang sa ganun malaman niyo or magkaroon kayo ng idea if your ranking system ay kasama doon yung tinatawag nating English exams. So kung hindi naman po kailangan, huwag nyo na po munang kunin. Pwede naman na yung ginagawa ng iba, kinukuha na nila in advance para pagdating nila dito sa Canada, hindi na po nila kukunin yung kanilang English examination. So ganun po yung ilang mga technique nila doon. Kuya Rod, may nagtanong pa, isasuggest mo ba na magkumuha agad ako ng English exams? I would say yes. Kung ang stream nyo po ay nandito, ibig sabihin, may sigurado na po kayong employer dito, nakakuha na po kayo ng LMI ninyo, pupunta na po kayo dito, at let's say, magta-travel na po kayo papunta dito sa Canada, we can say po na talagang kailangan nyo na pong kunin. O kaya naman, I would suggest na kunin nyo na po yung English examinations niyo, para nang sa ganun, less hassle na po pagdating nyo dito sa Canada. Sapagkat, ito na yung pangalawa. Yung pangalawa po dyan ay kukunin nyo po iyon kapag mag-a-apply po kasi kayo ng permanent residency sa application ninyo. So sa application ninyo na yon, hindi na po ang sagot doon ay yes or no, kundi yes po, kakailanganin nyo po yung English examinations niyo doon o yung IELTS niyo doon, CELPIP, result niyo, para po maka-apply po kayo ng tinatawag nating permanent residency dito sa Canada. It is a requirement na po. So, ibang level na po yun, ano? Kaya lagi ko sinasabi sa mga kamag-anak at sa mga kaibigan ko na papunta rito sa Canada, halimbawa, lagi ko sinasabi sa kanila na kapag, halimbawa, nakakuha na sila ng kanilang labor market impact assessment, meron na silang siguradong trabaho, job offer letter, ay pwede na po silang kumuha ng IELTS nila o ng English examination, sapagkat magiging less hassle po yun pagdating po nila dito. Kasi habang nasa Pilipinas, at ang sinasabi nila mas mura, pero po, nung kinuwento ko, halos pareho din naman eh. Ang kaibahan lang, mas pressure ka kasi kapag nandito ka na, no? Ang
Kaibahan kasi kapag nandun ka naman sa Pilipinas, medyo may pressure din, siyempre, examinations yun, di ba? Gagastos ka pa rin ng 10,000, more than 10,000 pesos. And then, kung nasa Pilipinas ka ito, and then kukuha ka ng training. Kumuha po ako ng training para sa ganun, mas madali ko pong makuha. Pero kung hindi nyo naman kailangan ng training at bihasa na kayo sa pag-Ingles, pwedeng sigurong wag na. Pero kumuha talaga ako kahit na ang ginagamit na medium of instruction ko noon, no, ako yung nagtatrabaho pa, ay English and Filipino, pero mas binabuti ko na kumuha pa rin ng 3 days na training doon sa British Councils doon po sa Makati para na sa ganon, ma-train ko kung ano ba yung mga technique at kung ano ba. Marami silang ituturo doon. So, yun ang kainaman nun, no? So, yun po yung kalahati ng ating pag-uusap. So, yes or no kapag work permit po yung application ninyo, or yes po kapag na-require ng employer ninyo, yes kapag unrequired po ng program, no naman po kapag hindi ni-require ng program, no kapag hindi unrequired ng employer. Pero pag papunta na rito sa Canada, may sigurado na kayong labor market impact assessment, may sigurado na kayong employer, may sigurado na kayong job offer, doon pa lang kayo kumuha ng English examinations, no? So, tignan nyo po yon. And then, pagdating nyo po dito, apply po kayo ng permanent residency, it is a yes. Wala pong no doon, no? Kasi kailangan nyo po talaga kumuha ng English examinations para nang sa ganun ay maka-apply po kayo sa permanent residency, no? Okay, dun sa pangalawang bahagi, no? Ano ba yung mga training na gagawin o ano ba yung mga training na maisasuggest ko sa inyo? Okay, napakarami po. Katulad din po, kapag nag-exam po kayo noong college, noong elementary, noong high school, di po ba nagre-review kayo? The same din po dyan sa pagkuha ng English examinations, ano? Mag-review din po kayo, kumuha din po kayo ng mga booklet, test booklet para na sa ganun to enhance your English skills, no? Napakahalaga niyan. At kung kaya niyo pong bayaran yung 2 days, 3 days na training po, kung di po ako nagkakamali, may option po kasing ganun sa amin noon na mag-training ng IELTS sa Pilipinas, ito. O kaya naman self-pip, depende. O kaya naman French language, depende. Kumuha po kayo ng training if you are not sure doon sa pag-take po ng examinations niyo. Kasi mahalaga din na ma-ready ninyo yung sarili niyo prior po doon sa examinations na magaganap doon sa inyong examinations, ano? And another thing, makinig po kayo sa mga, ngayon po meron pong Spotify, ano? Kaya meron naman tayo, mas libre ng kaunti, yung YouTube, ano? Makinig po kayo ng mga English conversations ng mga iba't ibang sa English o yung diction sa English at para po matrain lang yung tenga ninyo, pandinig ninyo sa listening skills, no, na ma-adapt ninyo yung pagsasalita nila ng English. So napakahalaga din po noon, ano. So another thing na titignan ninyo ay yung pagbabasa, no. Magbasa po kayo ng mga English books, pocket books, novels, whatever you have in there, magbasa po kayo. So ang ginagawa ko po noon, marami akong librong English noon, halimbawa yung World History book na binabasa ko noon, binabasa ko po 'yon, no. So, line by line, word by word, lahat yun dapat basahin nyo ng malakas para nang sa ganon ay ma-practice po yung bibig niyo sa pagsasalita ng Ingles. And then, another thing na ginawa ko po noon, talagang nakinig po ako, may bibigay po ang IELTS, ang British Council dyan po sa Pilipinas na training kit. No, meron pa nga pong CD noon sa amin, pero online, may access mo nun po sa online. So, mapakikinggan mo po yon at sa writing skills din, magsulat po kayo, mga spelling, and so on and so forth, mag-practice po kayo ng spelling. Sapagkat may iba't iba pong category ang English examinations dito sa British Council, sa IELTS. No? Meron pong reading, writing, listening, and speaking skills. So, napakahalaga nung 4 na yon, no? Na kategorya bahagi ng English examinations. Lahat po yun ay pagdadaanan po ninyo sa English examinations ninyo. Now, ano ba yung ultimate na nagagawin natin sa English examinations? Lahat ng pinanggit ko po ay ultimate. Wala po tayong, kumbaga, shortcut doon kasi examinations po ito, no? Sapagkat pag sinabi natin examinations, you need to provide a good score kapag nag-a-apply po kayo. Remember, ang iba't ibang province po dito sa Canada ay
may iba't ibang category o iba't ibang benchmark score, language score sa pagbibigay nila ng scoring sa kanilang comprehensive ranking score o yung CRS, no? So tingnan niyo pong mabuti yan kung ano. Dito po sa Saskatchewan, halimbawa, kung di po ako nagkakamali, ay 4. So ang benchmark po ay 4. Ibig sabihin, kapag may 4 kapalaspas, depende po sa training, depende po sa program, depende po yan sa stream o sa pathway, ay 4, no? Merong iba, 5, 6, ganon. Something like that. Depende po. Express entry, medyo mas mataas po yung kailangan ninyong score na makukuha dapat dyan sa express entry, ano? Kasi medyo mas mataas yung kategorya ng stream na ito. So, tingnan nyo pong ring mabuti yon, ano? And another thing na dapat ninyong tandaan sa pagbibigay o sa pag-examination on the day ng examinations niyo, dapat ay nakarest na po kayo, dapat po ay talagang ready na kayo, talagang sasabak po kayo. Isipin nyo na lang na yung English exam niyo nung high school kayo, nung nasa university kayo, college kayo, parang ganun din po yan. May is, are, something like that. Mga plural, singular, something like that. Nandyan po lahat yan, no? Balikan nyo po yung basic English ninyo noong kayo po ay nasa high school at college, ano? So, kung kayang-kaya, sige, huwag na mag-training. Ayun ang sasuggest ko. Pero kung maingay yung mga bibi, ay mga goose, no? Pero kung medyo alanganin kayo ng kaunti, pumunta po kayo, mag-training po kayo, pag-aralan nyo pong mabuti, no? So, yun lang po yung maisasuggest ko para sa mga bago na kumukuha ng English examinations kahit hindi po sa Canada, no? Kasi ang British Council ay all over, no? So, tingnan nyo pong mabuti yon. Nag-iingay na yung mga ganso. Pinaalis na po tayo dito. So, yun. Tingnan nyo mabuti yon. Sana po makatulong yung mga tips natin, ano? Sa mga baguhan na explore ng English examinations, tingnan nyo pong mabuti. Marami po tayong mga materials, tools na pwede nyo gamitin online. Mag-Google po kayo, mag-YouTube po kayo, at tingnan nyo po sa mismong websites ng mga English examinations providers katulad ng British Councils po dito sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas, sa Makati, no? For IELTS. Kung CELPIP, hindi ko po alam, hindi po ko familiar sa kanila, pero you can go to their website po, no? Sa French, French examinations, go to French website, something like that. So, tingnan nyo pong mabuti ang mga bagay niyo. So, muli, maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.